Hi everyone! Welcome to World Vision's podcast, Usapang Makabata. I am Jomel P. Hitonzo, Brigada Pagbasa Program Director and Education Technical Program Manager of World Vision Philippines. In today's episode, we're diving into teaching beyond the classroom, heroic acts of everyday teachers. It's a special series for the National Teachers Month celebration. Our guests for today are two extraordinary teachers who have dedicated their lives to the noble vocation of shaping and inspiring the next generation. Stay tuned as we celebrate their stories and the incredible impact they've made in the lives of our children. Magandang araw po, Ma'am Melinda and Ma'am Winnie. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming interview na ngayong hapon at salamat po dahil kasama po namin kayo sa aming podcast na specially made for our heroes, ang ating mga guro. Ma'am, gusto ko magsimula muna ako. Ma'am Melinda, pwede ba namin kayong maanyayahan na tell us something about yourself po, about your journey being a teacher, being an educator? And then after that, si Ma'am Winnie naman. Good day. Good day po. Ako po ay isang teacher from Rosario, Batangas, Baybayin Elementary School, Rosario Isab Office. At sa ngayon po ako ay 32 years na in service. Wow. Ako po ay isang reading advocate at simula po sa pagkabata ko ay sinasabi ko po na ako ay tumira sa aking magulang, sa aking dalawang lola na no read, no write. Kaya yun po pagbabasa ay malaking challenge para po aking masuong yung mga problema ng hindi nakakapagbasa. Kaya kahit po nung ako'y bata ay maliit na dyaryo na pinagbalutan ng sabon o tuyo ay akin po munang babasahin bago ko po siya itapon. Gayon po ako. Wow. Sa ngayon po ay 32 years in service na, napakarami na rin pong karanasan sa pagtuturo. At ngayon po ay salamat at kayo ngayon ay nakaharap namin. Yun po. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Melinda. Mamaya, marami pa tayong mga pagkukwentuhan. Ngayon naman kay Ma'am Winnie. Ma'am Winnie, kayo naman po, pwede po ba kayo magpakilala and tell us something po about yourself and your journey as a teacher? Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Ginang Winifrida Guevara mula sa distrito ng Tabogon, Cebu, sa Salag Elementary School at 15 taon na ako sa aking trabaho bilang isang guro. Nag-umpisa ako sa unang baitang. 6 na taon ako sa unang baitang at naging 4 na taon sa pangalawang baitang ako nagtuturo. At sa pagtuturo ko sa mga batang, yung bang mga musmus pa sila, doon ko na-realize, doon ko na-connect ang aking sarili kahit gaano kahirap ang buhay, yung maipagpatuloy lang naman ang pagtuturo sa mga bata dahil ganun din kami noon. Dahil sa kahirapan, wala kami makikitang dyaryo doon sa amin kasi nasa bundok kami nakatira. Pero ang ginawa namin, yung mga dahon ng saging ang aming ginagawa na materialis upang kami makapag-aral. Yung ginagawa namin yung sulatan, ang mga dahon ng saging, gamit yung kawayan, yung parang barbecue stick ang ginagamit namin noon. Tapos magsusulat yung nanay namin doon sa dahon ng saging at doon kami magbabasa at doon kami masyadong natuto kasi sa aming panahon noon sa unang baitang at sa pangalawang baitang wala kaming yung ang teacher noon ay hindi masyadong komplikado ang sitwasyon sa aming paaralan kasi nagre-retire yung isa tapos ang natira ay grade 3 and grade 4 naging multi-class kami. Sa umaga, 2 oras lang kami pinupuntahan ng teacher. Kaya, inano ng nanay namin kung paano maresolba ang problema namin noon. Kaya, nung nagiging teacher ako, na nagiging hagdanan ko iyon yung ginawa ng nanay ko bilang isang teacher na ganun pala kahit gaano kahirap, kahit dahon pwede nating gawin.
bilang isang resources para matuto ang isang bata sa pagbabasa. Kasi ang ating nakafocus ngayon ay ang pagbabasa, kung paano natin maipaano ang mga bata doon sa pagbabasa natin, pag-intindi o lahat-lahat na para lang natin matulungan ang ating mga bata sa makabagong panahon ngayon. Ganon ang aking buhay dito sa aming lugar dahil bundok ang aming yung bang tinitirhan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Winnie, ano? At alam ko napaka-challenge, minsan walang signal, no? Lalo ngayon, minsan walang connectivity, no? At salamat sa inyong dedikasyon sa pagtuturo at pagmamahal para sa mga bata. Ma'am, ako isang guru din, ano? Ako ay nagtapos din ng Bachelor of Elementary Education at ako po naiintindihan ko din yung pakikibaka ng ating mga guro, no, sa classroom, sa mga mag-aaral, no, sa mga magulang. Syempre may mga pananagot din sa mga magulang, sa ating mga opisyal, no, sa DepEd, mga principal, mga ating mga boss, ika nga, no. Ma'am, papakwento lang po ko ng mabilis, no. Siguro unahin ko lang si Ma'am Meli ulit, Ma'am Melinda. Ma'am, pwede niyo bang ibahagi sa amin yung time na alam ko may mga ine-expect sa isang teacher, of course, no. Pero pwede niyo ba ikwento sa amin yung time na natatandaan niyo pa kung saan you went beyond the usual expectations of a teacher? And ano po yung naging impact nito doon sa buhay ng mga bata or nung community nung ginawa po ninyo yun? Kumbaga parang tingin niyo extra mile na outside na ng inyong scope, no, as a teacher, pero ginawa niyo pa rin kasi nakita niyo parang kinakailangan gawin para sa mga bata. Mamilinda muna. Ah, siguro sir dahil talaga naman sa dinami-dami na ng experiences na talagang kami ay nag-go out beyond the classroom, di ka po. Pero ang akin pong maibahagi sa ngayon ay yung pagka naging member po kami ng World Vision. Noon po ay naririnig ko lang na may World Vision. At ako po ay parang naiinggit ako sa mga school na supported ng World Vision. Madaming mga support sila na kung saan yung bata nga may mga gamit, may mga supplies, school supplies. Then nagkataon po na kami ay parang kami po satellite school lang nung mga beneficiaries. Sa totoong buhay po, ang Baybayin Elementary School ay sa amin po pumapasok yung ibang eskwela ng ibang resident po na bata ng Mabato, Rosario, Batangas. Then kami po ay, dahil nga po sa amin napasok, ay yun po ay beneficiary din ng World Vision. Kami po ay, ang tawag ko po ay kami po ay inampon dahil nga po kami ay nagtitake care din sa mga bata ng kanilang beneficiaries. Then kami po ay nakasama sa seminar. Then hanggang sa kami po ay nakaka-attend na ng mga meeting. Then isa pong magandang activity po ng World Vision ay ang Brigada Pagbasa. Yun naman pong pagbasa talagang amin po simula pa din sa simula. Yun po ay amin ng aspiration. Yun ay dream namin talaga na maalis maitaas po ang literacy level ng mga bata. Hindi kami nga po ay naging member na. Tapos pag-attend po namin ng Unlock Literacy Training, so kailangan pala po yun meron kaming kasamang community volunteers. So meron po kaming 3. Then nalaman po namin sa training na itong mga reading volunteers na ito ay dapat po ay makatulong sa amin sa school, na kailangan po ay makasolisit kami ng support ng community, na kung saan ay mayroon pong another reading volunteers na mag-undergo po ng 16 sessions. Yun po ay ginawa po namin yon. Ang mga magulang po ay naging aktibo po sa pag-attend ng kung papaano ng training, kung papaano po disseminate po sa aming mga eskwela. So kami sa totoong buhay po kami marami nung non-reader. Pero nagkatulong-tulong po kami at bukod po sa mga reading volunteers na from parents ay meron din po mga SGC, mga LGUs po ay nakaisa na rin sa amin para po maipagpatuloy namin ang pagpapabasa. So naging cornerstone po yon para ang aming simulain ay
amin pong may pagpatuloy. Yun po. Maraming salamat, Ma'am Melinda, sa pagbabahagi. Nakakataba naman ng puso na marinig, no, na um, kumbaga beyond doon sa na-expect sa inyo sa classroom, sa eskwelahan, nakita niyo rin po yung pangailangan na talagang i-engage yung other members of the community, no? Tawa po sa Brigada Pagbasa kasi yun ang ating ninanais na sabi nga, it takes a village to educate a child. Kaya hindi lang si DepEd, no? Hindi lang mga guro yung may tungkulin sa pagkatuto ng ating mga bata at kinakailangan din natin talaga i-engage yung ating mga community, mga parents, mga sabi niyo nga kanina, LGU, yung mga school governing council natin. At ako, nakikita ko doon, no, witness talaga ako. Hindi biro yon, no? Kasi syempre, may trabaho ka na within the classroom and then i-engage pa yung mga volunteers, yung mga parents. At for me, tama po kayo, I agree, na ito yung isa sa mga, kumbaga, outside of your, ano na, no, your usual expectations para sa inyo. Pero maraming salamat po din because you go beyond that para sa kabutihan ng kapakanan ng ating mga kabataang Pilipino. Ayan, maraming salamat. Ma'am Winnie, kayo naman po. Alam ko mayaman kayo sa karanasan, no, for more than 15 years na inyong pagtuturo. Siguro papakwento lang po ako ano yung mga natandaan ninyong parang highlight, yung pinaka naalala niyo pa na pagkakataon kung saan gumawa kayo ng isang bagay na medyo labas na sa inyong tungkulin bilang guro, no? Pero ginawa niyo pa rin dahil sa pagmamahal para sa bata at para sa bayan. Ito ang nagiging karanasan ko. Naalala ko noon, yun ang pinakamatindi na karanasan namin. Paano namin naisalba ang mga bata na parang tumatagilid na ayaw nang pumupunta sa paaralan. Noong nakaranas kami ng Yolanda, yung Typhoon Yolanda, yun ang pinakamahirap na nakaranasan namin. Ang problema kasi noon, may mga bata kami, magkapatid, lumipat sila ng tirahan doon sa malayo na may matitirhan sila kasi lahat kami dito was out, wala kaming tirahan lahat. Tapos nagagawa lang ng mga tent, yung mga bata kawawa, kinuha nung magulang kasi dito lang sila itinira sa tiyahin. Hindi ko matukoy kung saan napunta ang mga bata pero kailangan ko sila maibalik sa school kasi kawawa yung mga bata. Sayang ang isang taon na maipagpaliban sa ilang pag-aaral. Kaya ang ginawa ko, hinanap ko ang magkapatid na iyon. Tapos, ang gusto ng magulang, itigil ang pag-aaral ng mga bata dahil wala nga silang masakyan, yung pagkain nila sa araw-araw, sa baon nila sa araw-araw. Tapos, yung bang makonsensya ka kung ano talaga ang magiging kahinatnan sa buhay ng mga batang iyon. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko yung asawa ko. Tulungan mo ako, makumbinsi natin ang mag-asawa na ang mga bata ibalik sa paaralan. Kahit ako ang magsakripisyo sa sasakyan. Kasi yung sinasakyan namin, yung motorsiklo, single motor, buwanan ang bayaran doon. Sabi ko, isabay ko na yung dalawang bata, kasama pa yung anak ko, bali, apat na kami ang pasahero ng single motor, kakayanin ko para lang doon sa mga bata. Pero gumawa kami ng paraan dito sa school, kinausap namin ng aming principal at saka yung teacher ng isang bata kasi yung bunso ang sa akin sa grade 1, yung grade 2 nasa kabilang teacher. Nag-ano kami sa laksisyon, nag-usap kami kung ano ang dapat namin gawin doon sa mga bata. Ganito ang ginawa namin. Sa linggong ito, yung ang bunso is MWF. Pagkasunod na linggo, yung matandang kapatid na naman ang mag-MWF. Napapadalhan na lang namin ng mga reading materials o ano man yung matutunan niya sa bahay kung wala siya sa school, yung isa ang matira. Isang taon, halos isang taon ko dinala-dala rin. Kasi mahal ko ang mga bata, makakapunta lang talaga sa paaralan. Yun talaga hindi ako makatulog mag-isip sa mga bata kung bakit ganun naging desisyon ng magulang. Buti na lang sa awa ng Panginoon, pumayag yung magulang at ang mga bata natuto talaga bumasa. Dahil yung dalawang bata na yun, sila ang struggling namin dito sa paaralan. Pero gumawa talaga ako ng paraan kasi sayang. Tapos sa panahon na iyon dahil nag-Yolanda, wala kaming computers, wala kaming internet, lahat-lahat, wala kaming kuryente, nawala lahat. So gumawa ako ng paraan kung paano, kung saan kami kukuha kasi basa lahat ng aming mga materyales saan ako kukuha. Buti na lang, yung biyenan ko may lodging house at may nagla-lodge doon na mga sasakyan, yung panel nag-deliver ng mga goods doon sa aming bayan. Humingi ako ng mga poster ng sigarilyo.
Buti na lang mababait sila, binigyan ako ng isang rim na poster at ginawa ko yung flashcard. Sinulat ko lahat doon na pwedeng basahin ng bata. Dala-dala namin tuwing hapon pag uwi ng bata para lang matuto si bata. At yung magulang naman kinakausap ko, tinuturuan ko rin kung paano ang tamang pagbabasa doon sa dinadala ng bata para dalawa kami sabay-sabay na magturo sa batang iyon. At salamat ng Panginoon, ang bata ay natuto. Pagkatapos ng taon na iyon, patuloy ang bata. Kasama ko, ilang taon kaming nagsasama sa isang motorsiklo. At ngayon, alam nyo, malaki na yung mga bata. Nadaanan nila ako sa isang daan. Marunong na magmotorsiklo yung matandang kapatid. Pinasakay ako at ang sabi, yung bang walang mapaglagyan na saya ang sinabi sa akin, yung thank you, yung bang tago sa puso ko yung thank you na sobrang saya ko para akong maiiyak sa sinabi niyang thank you sa ginawa mo sa amin, ma'am. Dahil nakatapos kami sa grade 12 at hindi na sila makapagpatuloy doon sa college at nag-ano na lang sila ngayon sa TISDA para makapag-apply pang abroad. Ang grabe, ang saya, ang impact na nagawa nilang saya sa akin at yung magandang kinabukasan na magiging sila ngayon. Magandang hapon. Isang kwento ng tagumpay, no? Kumbaga, sa dami ng ginagawa natin para sa mga bata, para sa bayan, no? Nakakataba ng puso na marinig, no, na may batang lalapit sa iyo. Maraming salamat sa ginawa mo. At tunay nga, no, yung mga bagay na ginagawa natin para sa mga bata, meron at meron siyang epekto, no, maliit man o malaki yung ginawa natin. Meron at meron siyang epekto sa kanilang pag-unlad, sa kanilang pagtatagumpay sa buhay. Sige, maraming salamat, Ma'am Winnie, no, sa pagbabahagi ng kwento. Totoo nga, nakakataba talaga ng puso yung kwento ng tagumpay na yan. Ngayon naman po, si Ma'am Winnie na lang unahin ko ngayon, no, dahil siya yung nagsalita naman. Ma'am, sa tingin niyo po, ano yung mga hamon? Alam ko marami tayong tungkulin bilang guro, no, para sa bata, para sa bayan. Ano yung sa tingin niyo yung top 3, no? Tatlo or siguro kung ano yung nakikita niyong hamon na kinakaharap ninyo bilang guro sa ngayon para maisakatuparan yung inyong tungkulin bilang guro, bilang tagapagtaguyod ng ating sabi nga kinabukasan ng ating bayan. Sir, ang kino-consider ko pong mga hamon ay di po number one. Sa isang silid-aralan ay mayroong iba't ibang category ang bata. Meron kaming mga non-reader, merong slow reader, may struggling, may slow reader, may average reader at saka may fast reader. So, ang guro ay may estratehiya na kung saan ay dapat templado ang maibigay mo sa bawat group. Talaga pong sa isang bubong, nandun kami sa isang classroom, pero iba't ibang timpla ang iyong gagawin para bawat isa sa kanila ay maka-receive ng instruction na dapat sa buong maghapon ay matanggap nila, di ka po. Then, ang number 2 po ay yung habang hinahaplos mo, ay habang binubusog mo yung kanilang isip, dapat nandun din yung bubusugin mo rin yung kanyang puso, hahaplusin mo yung kanilang puso na kung saan ay para mag-strive pa sila na maging magaling, dapat hindi mo masaling yung munting pangarap na meron sila. May mga time po kasi na dahil nga sa maghapon madaming nangyayari na kung saan pag mahina po talaga yung stress yung panlaban mo sa stress ay baka ikibumigay doon sa araw na yon. Pero nandun pa rin po dapat yung iyong emotional stability na natuturuan mo ang bata pero nahihipo mo rin yung kanyang puso. And ang number 3 po na challenge ay yung behavior po ngayon ng mga eskwela. Talaga pong talaga yun may connection po sa tahanan. Dahil minsan may bata doon sigaw ng sigaw. Sabi ko ano ba meron uti sa tahanan nyo? Yung parang connection ng home at saka ng school ay yun po isang malaki ding hamon sa aming mga guro na kung saan ay dapat masatisfy mo din ang parents doon sa paraan ng iyong paghubog at pag-aaruga sa mga bata. Meron po mga bata na makikita mo talaga o pansin mo ay talagang hindi katanggap-tanggap dahil grade 6 na po ang aking eskwela,
talagang mapapansin po na may behavior sila na hindi siya katanggap-tanggap do sa age level ng mga bata. Meron doon na parang magkakasakit ka ako pag hindi nakapanukso ng kaklase. So iba't iba din pong approach ang dapat ibigay ng isang guro. So yun po ay mga challenges na pinipilit po naming ma-solve at maipantay sa nararapat naming ibigay sa bata. Oo nga po, no? Isa yun sa mga, maliban doon sa mga hamon, no, na kinakaharap natin sa ating pagtuturo, isa sa mga hamon din talaga na kinakaharap natin mga guro ay, of course, no, yung behavior ng mga bata. Siyempre, hindi naman yan, kumbaga dumating sa atin na blanco lahat. Siyempre, may mga ano na yan, no? Lalo pag grade 6 na, ang dami na pinagdaanan. So, napakahalaga din talaga ng role ng mga magulang na masiguro na yung mga bata ay naturuan ng magandang asal. Para pagdating ng eskwelahan, ang mga teacher at mga klase syempre ay hindi rin mahirapan, no, sa pagtuturo, sa pakikisalamuha sa bawat isa. Kasi nga nabanggit ni Ma'am Melinda kanina, no, oo nga, I agree with you. Yung stress syempre, no, kasama din 'yon dahil bilang guro, tao lang, 'di ba? Parang daming ginagawa, napapagod. So tama yung sabi ni Ma'am, no? I like the word emotional stability. No, kasi syempre, kahit sabihin mong tao lang tayo, nagagalit, nasasaktan, napapagod, pero bilang guro, no, kailangan talaga nating habaan yung ating pasensya, yung ating pagmamahal sa mga bata upang, yung nga sabi ni Ma'am, huwag masaling yung kanilang mga pangarap. Magandang anin, Ma'am, na magandang pagbabahagi yan, Melinda. Ma'am Winnie, sa inyo po, ano po yung mga hamon na natatandaan ninyo or sa tingin nyo inyong kinakaharap sa ninyo as bilang guro? Okay, sa akin naman sa ngayon, meron talaga ang pinakauna talagang challenge na kinakaharap sa ngayong taon dahil yung mga bata nga natin, 'di ba dumaan tayo sa malaking crisis, yung pandemya. Oo, tapos dahil sa modular learnings, mostly sa mga bata, doon tayo tumagilid sa kanilang reading skills, numeracy skills, parang lahat-lahat na wala na kasi doon sa ating modules, 'di ba pinapadala natin doon sa kanilang bahay. Tapos ang nanay nila ang kanilang tutor. Tapos yung bata kasi sobrang mahal ng nanay pag sinabi ng bata ayoko na, si nanay nagpapatuloy na mag-aral doon sa module. 100% si nanay ang natuto doon. 'Di ba po, ma'am? Tapos ganito ang nangyari sa ngayon. Pero yung bang sa level nila na grade 6, ako grade 6 din ako, sa level nila na grade 6, nakukulangan ako doon sa reading skills o reading, ano nila, literacy, sa numeracy, parang nakukulangan ako kasi parang noong nasa grade 1 teacher ako, parang naibigay ko yung ano nila noon, pero ngayon parang may kulang dahil nga doon sa ilang taon. Tapos sa last school year pa natin, sobrang init ng panahon, dalawang buwan pa tayo, nag-modular ulit tayo. Pero ang ginawa ko noon, nung nag-hit index tayo, yung mga kapitbahay namin kahit hindi ko mag-aaral, pinapapunta ko doon sa bahay kasi may mga puno doon. Doon kami sa ilalim ng puno. Nagbabasa pa rin kami kasi naaawa ako doon sa mga bata. Yung mga struggling namin, kinukulikta ko kasi magkalapit lang kami. Yun ang ginawa ko sa kanila. Yun ang una ko talagang challenge na hinakaharap ngayon, yung pagbabasa ng mga bata. Medyo kulang. At salamat sa World Vision na pumasok dito sa aming school, tinutulungan kami doon. Ang ganda ng programa nila. At pangalawa, ito ang pangalawa kasi minsan, dito kasi di natin maanohan yung may mga pamilya na medyo kagaya ko, mahirap din, yung mga ganun. Tapos yung baon nila sa araw-araw, na maaawa ako at salamat naman dahil doon sa World Vision binigyan kami ng mga seeds. Gumawa ako ng garden nung vacation. Gumawa talaga ako ng garden. Yun, o kanang below the belt na ang pagpunta ko doon sa school kahit walang pasok yun. Pumupunta ako dito, dinadala ko ang aking pamilya, tinutulungan ako. Family bonding namin dito nangyari sa school. Aya, nakagawa kami ng garden ngayon. Ang magandang nangyari sa aming garden kasi yung mga bata na ang baon ay minsan 5 piso, ibibigay ko sa kanila, ibili nyo ng pang-resist. Tapos sa tanghali, kami na ang bahala. Kasi meron kami mga volunteer parents dito dahil marami kaming mga halaman, marami kaming gulay. Nagluluto kami ng gulay para maisuporta namin doon sa mga bata na walang dalang pang-ulam ba.
Di malaking tulong yun para sa kanila. At syempre, busog si bata sa ngayon, wala na siyang iniintindi, kundi mag-aral ng mag-aral at ibibigay ko sa kanila yung mga positive na mga yung pagsasalita sa kanila. Tapos, di ba sabi ni ma'am, iba-iba ang level ng skills ng ating mga bata. Kaya ang ginawa ko, lahat, pati yung mga teachers dito, kasi nandoon sa laksisyo natin yun, na nag-aano kami, nag-sharing kami kung saan kami papasok sa batang ito, saan ako papasok sa batang iyan, kasi iba-iba sila. Gumagawa kami ng mga interventions, differentiated instruction talaga. Kung kumbaga itong bata nito kasi mahina siya, iba ang kanyang instructional materials. Yung isa, mas mabilis siya, mas taas din ang kanyang level sa kanyang instructional materials para mas maganda ang pagbigay natin sa mga bata sa ating instructions every day. Ang ganda talaga ng resulta. Tapos, ito ang pang-last ko na challenge na kailangan ko talagang yung bang ma-cope up sa aking sarili. Kasi yung minsan, yung oras natin, kinulang tayo para sa ating pamilya. Yun ang nagiging challenge ko. Kasi minsan yung anak ko, nag-aano sa akin yung panahon, sabi ko, intindihin mo lang ako kasi magiging teacher ka din pagdating ng panahon, malalaman mo kung bakit ko ito ginawa. Minsan kahit hindi oras pagpunta sa school, pumupunta ako kasi kailangan kong maghanda ng mga gamit, kailangan kong maghanda ng mga materialis para sa mga bata kasi marami tayong ihahanda, iba-iba kasi ang ating mga bata, iba-iba ang level. Kagaya noon, may bata ako yung bang ang makikita niya 1 foot ang tao, yun makikita niya 1 foot distance. Paano pa ang mga letra or mga titik ng mga sa alpabito, hindi niya makikita. Pero gumawa ako ng paraan para sa batang iyon. Alam niyo kung anong ginawa ko? Yung lesson plan ko, yung likod walang sulat yon. Bumili ako ng pentel pen na blue, red, at saka blue. Gumawa ako ng yung bang papel sa grade 1, pero malaki. Tapos bumili din ako ng mga crayons na malalaki. Yun ang ginagamit niya. Pag nagbabasa niya, ganito na yung papel. Tinitrace niya sa mata niya ang letters. Pagtapos ng taon, nakakabasa siya. Grabe ang tuwa kahit mahirap ang ating pinagdaanan, kahit marami tayong challenge na hinaharap, pero sa nakita natin, yun ba yun ang ating saya, yun ang epekto sa ating buhay. Kaya ako pumupunta sa paaralan kahit hindi oras ng aking pagpunta dahil doon kasi ang saya ko pag nakita ko yung bata na nakabasa sa ating ibinibigay na mga instruction sa kanila, mga reading materials, lahat-lahat na mababasa, na iintindihan niya. Sobrang saya ang aking mararamdaman doon. At i-relate ko yun doon sa aking pamilya. Yung bang nadadala ko na rin sila, minsan yung asawa ko na nag-aapura sa akin, kailan ka pupunta sa paaralan pag Sabado at Linggo, anong oras ka pupunta, sasama na siya. Tinutulungan niya ako doon yung maghanda sa mga resources na kailangan ko para sa isang linggo na naman, sa susunod na linggo. Ganon ang ginagawa ko, sir. At thank you talaga sa panahon na ibinigay niyo sa amin na yung nailabas namin dito sa inyong programa, kung anong meron ang nakakaya namin gawin para sa pagtuturo ng ating mga bata. Yung bang mahirap pero masaya. Iyon ang aking punto doon. Maraming salamat po. Nako, nakaka-inspire namang marinig, no? Ito yung totoo na ano, no, yung parang katotohanan na ang pagtuturo talaga is a noble profession. Kasi hindi pera-pera lang eh, hindi yung parang 8 to 5 na trabaho tapos na, no? At yung nga nabanggit ni Ma'am Winnie kanina, isa sa mga madalas, no, lalo sa mga may mga pamilya na, no, isa sa mga madalas na na-sacrifice ng mga guro ay yung oras sa pamilya, no, sa kagustuhan nating matupad yung ating tungkulin para sa mga bata, para sa paaralan. Kadalasan yung oras sa pamilya yung ating nasa-sacrifice na kasi nga minsan pag uwi sa bahay, gagawa ka pa ng visual aids, ng lesson plan, no, para lang talaga masiguro na handa ka kinabukasan. At yun, no, and I pray, no, na ano yun, ma-manage natin mabuti. Siyempre, kailangan din tayo ng ating mga pamilya, kailangan tayo ng ating mga anak, ating mga asawa. And I salute you, ma'am, no, Ma'am Melinda and Ma'am Winnie, no, for going above and beyond, no, para lang po matugunan yung pangailangan nating mga mag-aral. At totoo nga din kanina, bago ko makalimutan, dahil nga sa learning loss, no, 3 taon din tayo halos na nakaranas ng gano'n, no, na distance learning, sabi nga, no, or blended learning. At sabi ng World Bank, talagang ano, sabi nga 9 out of 10 children, no,
are not in their expected reading proficiency. At sinasabi din ng mga expert na it will take us minimum, sabi nga, minimum of 6 years para maka-address, para maka-recover sa learning loss. At yun naman din yung tinutugunan ng DepEd sa pamamagitan ng kanilang learning recovery plan or program para masiguro na yung mga batang talagang naiwan, no, ay mahabol natin. At yun nga, talagang hindi yun mangyayari overnight, no? Kasi nga po, maraming mga balakid para masolusyonan natin yon. Ako po, as bilang guro at bilang nagtatrabaho sa World Vision, ako nakita ko talaga na yung poor learning performance ng mga bata ay hindi dapat tinatrato na academic problem lang, pero isang issue ng buong lipunan kasi maraming mga issues na nakakaapekto sa pagkatuto natin mga bata more than school factors, no? Oo, totoo naman may problema tayo sa kakulangan sa pasilidad, may mga community na walang classroom, may mga community na walang teacher, may mga community na walang gamit pang eskwelahan at na ano naman nakikita ko na pinag-usapang tutugon ito ng DepEd. Pero may mga bagay na labas na ron eh. For example, nga, pag yung bata gutom, walang pera, or malayo yung bahay, kaya talaga kailangan natin magtulong-tulong talaga. No? Sabi nga, it takes a village to raise a child. Kailangan magtulong-tulungan lahat para masiguro na yung ating mga bata ay matututo at lalaki na talagang may alam, may laban sa buhay. Yun, alam ko pag pinag-usapan natin yung hamon, yung karanasan ng mga teachers, kulang po yung ating maghapon, no? Dahil sa napakayamang karanasan ng ating guro. Ma'am, Ma'am Winnie, Ma'am Melinda, siguro as we close, hingi po ako ng message sa inyo para sa ate. Alam ko naging hindi madali, no? Yung word na mahirap ay understatement po 'yon to describe po yung inyong mga sacrifice. Pero as teachers, ano po yung iiwan ninyong mensahe sa inyo sa mga gusto maging teacher, sa inyong kapwa guro, sa mga magulang, sa mga bata upang masolusyonan po yung problema na kinakaharap natin patungkol sa edukasyon at pagkatuto ng ating mga bata. Unahin ko na si Ma'am Laura muna. Ay, si Ma'am Winnie. Ma'am Winnie, go ahead. Okay, para sa ating mga guro, teaching is not a profession. It's a vocation para sa akin. Kasi yung halos lahat ng oras natin sa buong maghapon, dito na natin igugugol sa paaralan para sa kinabukasan ng ating mga bata. Yun talaga ang ating target. Tapos, yung pang isa sa puso natin palagi, laging positibo lang tayo sa pananaw para sa ating bayan, para sa ating bata. Yun ay may magandang kinalalabasan. At kung ano man yung maganda na meron ka, i-share mo sa iyong mga kasama, kung paano mo ito na-implement, paano mo ito na-ibigay sa ating mga young ones ngayon, na yung bang maganda ang magiging resulta nito. Kasi yung mga bata, yung bang na-feel nila kung paano natin sila kamahal, no? Yung bang ma-feel nila kung paano natin sila na-value, doon natin sila na-develop ang kanilang confidence sa sarili. Kasi minsan may mga bata na yung takot na takot. Hindi natin alam kung sa atin ba sila natatakot o sa mga kasama nila natatakot. Yun talaga ang pinakauna kong ginagawa sa una ng pasukan, yung bang inaalis ko lahat ng takot ng mga bata, ibibigay ko lahat doon ang mga positibong mga pananalita, yung pagmamahal sa mga bata, at lagi kong sinasabi sa kanila, ako ang kanilang teacher sa loob ng classroom, pero sa labas magkakaibigan kaming lahat. Pwede nila akong itratong nanay, pwede nila akong itratong best friend, pwede nila akong itrato na kapatid. Yun. Tapos, yung pagmamahal mo talaga sa mga bata, ipakita mo sa kanila. Dahil pag na-feel nila na mahal mo sila din marunong magmahal sa kanilang kapwa. Yun talaga ang Tapos kita mga teacher, yun talaga ang dapat nating gawin. Yung positibo lang tayo sa ating trabaho, yung mga iniisip natin, ang kapakanan ng ating mga bata, kapakanan ng ating bayan, kasama na ang ating pamilya doon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Winnie, sa pagbabahagi sa inyong mensahe. Ma'am Melinda, kayo naman po. Unang-una po sa mga gusto rin maging guro, wag po masyado yung pakikinggan yung sabi po ng iba na, bakit guro lamang?
o kaya naman ay sasabihin ay ikaw naman ay pinakamahina sa inyong magkakapatid, magguro ka na lamang. Doon tayo degrade pero hindi nila alam nakakabuo tayo ng isang katauhan na nagbibigay liwanag din sa kanyang mga kasama sa hindi lang sa buong bansa, hindi lang kundi sa buong mundo. So sa akin po mga kaguro din, sa lahat ng guro po na talagang bayani, kung sakwan tayo nga ay mga tahimik na bayani, mga unsung heroes, yung kanilang mga ginagawa natin ay hindi lahat nila kita. At kalimitan ay pag World Teachers Day lang, saka tayo sinasabihan ng Happy Teachers Day. Pero pag bukas makalawa, ay hindi na ulit tayo alaala. Pagdating uli nung day na yon, special day, saka ulit. Sa araw-araw pong pagtuturo ng guro na may kasamang haplos sa puso ng ating mga mag-aaral, ay malaking tulong at gabay para sa kanilang unti-unting pagbabago sa buhay nila. Habang tinuturuan natin ang bata, isama na din natin ang kanyang pangarap sa buhay. Consider his future habang minomold din natin ang bawat aspekto ng buhay niya. Let him learn kasabay ng pagbuo niya sa kanyang pangarap. Guide him, encourage him as you shape his future. Salute to World Vision Philippines. Thank you for your clear aspiration that we can help to create a nice future for our learners with the DepEd family. Thank you po. Maraming salamat, Ma'am Melinda, sa mensahe. No? Muli, no, maraming salamat po sa kapaunlak sa aming interview. At yun nga po, sinasabi natin lagi sa pag-celebrate, pagdiriwang ng ating National Teachers Month na My Teacher, My Hero. Kasi po talagang sa araw-araw, no, talagang nakikita natin na lahat tayo nandito ngayon sa kinakatayuan natin dahil may isang guro na talagang nagsikap at hindi tumalikod sa kanyang tungkulin, kaya po tayo nandito ngayon. So sa ating mga kababayan, no, huwag natin kalimutang pasalamatan ng ating mga guro, hindi lang tuwing World Teachers Day or doing National Teachers Month, kundi araw-araw. Dahil ang ating mga guro ay ang ating mga, sasabi nga, pangalawang magulang at ang bayani ng ating mga bayan. Dahil sila po ang nag-mold, nagahubog ng ating future generation. Muli, maraming salamat po, Ma'am Melinda, Ma'am Laura, for your time, and I pray na si Lord yung bahala magbalik ng lahat ng biyaya at magpala po sa lahat ng inyong ginawa sa ating mga kabataan at para sa ating mga bayan. Maraming salamat, Ma'am Melinda. Pagpalain po kayo ng pong may kapal. God bless you po.